ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Sa mga nakaraang araw po ng ating mga pagninilay, simula Lunes hanggang Sabado kahapon, ay tila baga mga pagbasa ay tumutukoy sa hindi magandang pagsasamahan o yung may hidwaan sa pagitan ni Jesus at ng mga Hudyo dahil lamang sa pagpapagaling sa lalaking lumpo sa paliguan ng Bethzata, at ito po'y ginawa noong araw ng pamamahinga. Mas lalo pang tumindi nung yung magpahayag ang ating Panginoong Hesus ng kanyang pagiging sugo bilang anak ng Diyos. At para sa mga Hudyo, ito'y kalapastanganan sa Diyos. Na para bagang, sino ba siya? Samantalang ang dami pang mga ginawang kababalaghan ng ating Panginoon at pagpapatotoo na siya'y sinugo ng Diyos Ama. At ngayon, sa ating pong mabuting balita, ipinahayag ng ating Panginoong Hesus ang nalalapit niyang paghihirap, ang nakaambang na kamatayan. Nakaramdam si Jesus ng pagkabalisa, ngunit hindi po niya ito pwedeng talikuran dahil ito ang kalooban ng kanyang Ama. Ito na ang panahon, ang sabi ni Jesus, na ang anak ng tao ay pararangalan. Tulad ng nakasaad sa aklat ni Propeta Daniel na sinasabi na ibibigay sa anak ng tao ang kadakilaan at ang kaharian, at ang lahat ng tao ay sasamba sa Kanya. Ngunit bago po siya pahirapan, o bago muna po siya parangalan, siya po ay magbabata muna ng hirap. Kaya ang sabi niya, malibang mahulog sa lupa ang butil ng trigo at ito'y mamatay, mananatiling nag-iisa, ngunit kung ito'y mamamatay, ito'y mamumunga ng marami. Makapamunga po ba tayo kung marami o makakapamunga po ba tayo ng marami kung hindi natin paghihirapan ng lahat? Di ba nga po may kasabihan, no pain, no gain. Di ba? Ano po ba ang humahadlang sa atin upang hindi tayo mamunga at umunlad? Yung po ba mga taong nakapaligid po sa atin? Yung po bang mga tinatawag nating tension, pressures, yung po ba mga anxieties natin sa ating buhay? Yung po ba mga kwento ng ibang tao, mga maling impormasyon, yung pamilya mo po ba? Yung kapatid niyo po ba? O yung ating sarili? Sa kabila ng lahat ng ito, marami man pong pagkakataon na tayo po ay nadadapa, may handa pong makinig at mag-akay sa atin sa buhay na ito. Walang iba kundi si Jesus, ang Diyos na nagkatawang tao. Kaya hindi na po bago sa Kanya ang pangalipusta, hindi na po bago sa Kanya ang akusahan ng maling paratang, hindi na bago sa Kanya ang pahirapan, at hindi na bago sa Kanya ang mamatay. Dahil ang lahat ng ito, naranasan Niya. Kaya anuman ang pain ang nararanasan mo ngayon, sabihin po natin ngayon kay Jesus. Ngayon po, malapit na po ang tinatawag nating mga mahal na araw. Sabihin po natin sa Panginoon, ano po yung mga nararamdaman nating mga pagkabalisa?
na hanggang ngayon po dala-dala po natin. Hiningin po natin kay Jesus na bigyan tayo ng biyayang matatag na kalooban upang madala ang mga ito. Sapagkat sa bawat paghihirap na ating nararanasan, mayroong sakripisyo o may pagsasakripisyo tayong dala-dala. Huwag nating kalimutan ang pinakamahalagang sangkap upang tayo ay manatiling matatag sa nararanasan nating buhay at sa ating pananampalataya. Walang iba kundi ang panalangin. Na kahit ang dasal po natin ay simpleng pangungusap lang, iyan ay pakikinggan pa rin ng Diyos. Kaya huwag po tayong manghinawang magdasal. Dahil sa pagdarasal, wala ring pinipili ang Diyos. Walang pinipiling pakinggan ang Diyos. Sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa na ito, ipanalangin natin na magkaroon po tayo ng pusong bukas, lalo na po sa ating Panginoon, at kababaang loob upang mapakinggan ang Diyos na siyang bunga ng lahat ng ating buhay at pag-iral. Amen.